Kunin natin yan sa libro. Sabi niya, masalan, fayukal, masalan, kanunul kaun. Batas ng universo. Tumutukoy sa mga prinsipyo at kaayusan na mahala sa buong sansinukob. Ito, kanon tayo, kanon. Anzima. Anong halimbawa yan? Sabi ng mga scientist, pag-ikot ng mga planeta sa paligid ng araw. Pagkakaroon ng mga bituin at kalawakan sa sumusunod na mga tiyak na batas ng pisika. Ayon sa mga scientist. Sa batas ng gravity, kanul jadhibiya al-ardiya, natuklasan ni Isaac Newton, na pag-aralan natin lahat sa high school, na lahat ng bagay ay hinihila pababa ng isang puwersa na tinatawag na gravity. Nakuha na natin yung example. So, kanunul galayan. Kanunul galayan, ayon sa ating libro, dyan sa may yelo. So, anong application natin dyan? Ang tubig ay kumukulo sa 100 degrees Celsius sa karaniwang atmospheric pressure. Paano? Sa pagluluto po at sa industriya ng paggawa ng singaw, steam power para sa mga makina. Yan po yung kanunul galayan, batas ng pagkulo. Marami palang batas, hindi lang batas na sinasabi natin na civil law, criminal law, administrative law, constitutional law. Hindi lang yun, maraming batas, no? In general meaning niya. Kasi meron pong terminolohiya na meaning na istilah al-am wal istilah al-khas. So, batas po ng supply and demand, yan sa economics po. Prinsipyo sa ekonomiya, kapag mataas ang demand at mababa ang supply, nabanggit natin kanina, ay paano mangyayari dyan? Tataas ang presyo. Kapag mababa ang demand at mataas ang supply, anong mangyayari? Anong bill-ax? Alternate sila. Kapag mataas ang demand at mababa ang supply, tataas ang presyo. So baliktad niya. Kapag mababa ang demand at mataas ang supply, ano mangyayari, Sheikh Oswald? Now, sino mo una? Okay, Bababa po yung bilihin. Bababa yung presyo. Opo, tama po. Bababa ang presyo kapag mababa ang demand at mataas ang supply. Mashallah, may economics na kayo. Sister Dayan, do you have additional? Okay na yun, Sheikh. Okay na. Okay, bigyan daw ninyo ng example. Dito, timing muna tayo dito. Bigyan mo ng sample na kapag mababa ang demand, o dito, kapag mataas ang demand at mababa ang supply, tataas ang presyo. Kapag mababa ang demand at mataas naman ang supply, bababa ang presyo. So, anong halimbawa niyan? Bigas, Sheikh. Nam, sister, bigas. Okay, punta tayo sa bigas, 20 pesos. Yan lang. Yan lang, sister. Kung kaunti ang bigas, ngunit maraming bumibili, anong mangyayari? Sister Sherelle. Okay. Sister, sino sa Kunti inyo? ang bigas, maraming bumibili, mahal ang presyo. Pag season ng harvest po, maraming supply, mababa ang presyo. Mashallah. Ngayon, hindi na kayo abogado, lawyer, attorney, kundi economist na kayo. Okay. Bismillah. So, ano application natin dyan, Sister Sherelle, Sister Dayan, sa agriculture? Bigyan niyo ako ng tunay na buhay na application. Yung totoong buhay sa agriculture. Yun nga po. Sa agriculture, pagka season, harvest season, so marami pong supply. So bumababa po yung presyo kahit papaano. Apo. Pagka naman walang harvest or ay nabutan ng masamang halimbawa na bagyo, na flood, so wala pong maha-harvest na rice. So automatic po 'yan, tataas ang presyo ng bigas dahil kulang ang supply sa merkado. Allahu Akbar. So, you are economist ngayon. Mashallah. Economist ka na, sister. Lahat kayo. hindi na Sharia and law.
Okay. So, kapag sa negosyo naman, Sister Dayan, kasi bigyan natin yung negosyo kay Sister Dayan, ano mangyayari? Negosyo. Lahat ng negosyo siya, ganun din siya ang mangyayari kapag wala na siyang for example, sa hardwares. Marami ng construction na nangyayari ngayon sa Pilipinas tapos wala namang supplies na pumapasok. So, ang tendency, nagmamahal yung mga bilihin. Sa negosyo naman ngayon sa bigas, lately, realidad, last week bumili kami ng bigas ng 39 kilo kasi maraming supply. This week, dahil hindi dumaong yung barko na nagdadala ng bigas, naging 45 kilo siya. So, ganun ang nangyayari. Opo. Wait a minute, bakit napunta tayo sa economics? Sa economics? Huwag kayong magtaka. Mamaya, i-explain natin yan sa next lecture natin. Okay, Sister Laila. Additional? Yes po, may ibang example po Opo. ako. Okay, sige. Yung tulad na nangyari sa let's say Starbucks coffee shop. Dati yung coffee shop, 'di ba, ang mamahal, yung gumagaya sa Starbucks. Pero ngayon dumadami na yung mga coffee shop. Marami na pagpipilian. So nade-divide na rin si consumer. So makakakita na tayo ng coffee shop na nagbebenta ng kahit 39 per cup, 49 per cup compared to sa mga mamahalin na mga kape or coffee shop like Starbucks. So yan po yung isang example na parang dumami si consumer tapos bumaba si consumer, dumami yung supplies. Allahu Akbar. Yan. Mashallah. Thank you so much. Mashallah. Mumtaz. Ahsantum. Ahsantum. Mashallah. Lahat kayo ay great. Excellent. Sister Rowena, proceed muna tayo saglit. I-hold mo muna yan mamaya. So, dito, in short po, ang batas sa ganitong na nasabi natin ay tumutukoy sa paulit-ulit at tiyak na ugnayan na mga bagay o pangyayari sa kalikasan na ito. Kagaya ng Kagaya ng agham, elm, lahat ng ulom, ekonomiya, pumasok tayo, at lipunan. No? Ito ay hindi nagbago o hindi nagbabago basta-basta at maaring pagbatayan ng tamang pagpapasya at aksyon sa iba't ibang larangan. Barakallahu fikum. Proceed tayo.